afternoon po mga kababayan. Hello sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 11, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Gibara, Santa Cruz Street, Barangay 3 at 323 Santa Cruz, Manila. At dadalhin ko natin yan sa may SM City Santa Mesa, sa may Magsaysay Corner, Araneta Avenue, Doña Imelda, Galas, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Kung may money trail na naitapos sa mga testimonya ni Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng kusina ang full report. Bulaibar, I think si Maynard mo, tapos si Secretary Punuan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o imbitahin pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa Corte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na pero pwede silang talungin sa ibang issues. Si dating Congressman Zaldico naman na sinagpi na rin ng komite, iisyuhan na ng arrest order kung hindi pa rin ilitaw. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung gusto niya ibahagi ang hawak niyang Cabral files. Lalo't anya, may ilang pagkakapareho ang isahang hawak nila ni Leviste. Sa mga local board, halos pareho actually. Yung nabanggit ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung house leadership, tapos yung listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Hindi naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Ang nag-prepare kasi ng alocabor, si late na Undersecretary Cabral, at saka si dating Secretary Punuan. Yung sub, parang wala ko nakitang sub, yung okay. Yung listahan na sa akin, ES lang, nakasulat doon. Merong ES, merong SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Punuan yun eh. Kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Fernandez yun. Dahil di ba sinabi niya, 3 taon na, 2023, 2024, 2025. Lagi merong 5 billion na allocable. Wala pong tugon si Leviste kung dadalo siya. Para sa GMA Integrated News, Max Gonzalez, nakatuto, 24 oras. 489 families o 1,719 individuals ang nasa 5 evacuation centers ng Tabaco City, Albay. Ito ang nangungunang lungsod sa dami ng mga lumikas dahil sa pag-aluto ng bulkan ngayon. Sa taga ng pamamalagi at dami ng evacuees, ang ilan sa kanila ay nagkakasakit na, gaya ng 8 sanggol na si Princess Rian. Dito na tayo, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala, hindi tayo ulit nakapag-play. Alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano po? 607. Paano po?